Impormasyong may pakinabang, Mga dapat unawain sa ating mga gawain. mga dapat alagaan. Ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang todo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang lazanan. Hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Okay, good morning mga igan. 22 na ng Pebrero, araw ngayon ng Martes. Sa mga nakamiss sa amin dyan kahapon, hindi ko alam kung anong dahilan. Hindi po kayo nagkakamali ng pagtutok. Ito pa rin ang unang hirit. Pero narito na kami sa aming bagong tambayan. There, letter E. Yes. At kasama pa rin ang mga contestant natin. Letter U. Paki-check lang ng base. Yes, at atin pala namin mahalagang impormasyon sa inyong paghising mga kapuso. At syempre pa, walang kasing sayang mga gimmick ang inyong iaasahan ngayong umaga. Tulad na lang ng mga road trip at food trip na pinagsama natin ngayong umaga sa ating pamamasyal sa Binyan, Laguna na sikat sa kanilang malambot at may laman na Puto Binyan. Ayan, the best. Malapit ba yun sa inyo? Pwede ka nagtala. Ay, doon ako galing ngayon. At special din ang araw nito para sa pambansang puppet na si Arn. Bakit? Ayan, dadalawin niya ang kanyang mga kapwa laruan sa isang toy store. Ayan. Parang iba yung gumagawang puto. At isiin na mga chikiting dyan. Ipilita na namin mamaya ang mga pinakabagong laruan ngayon. Napapatok raw pagdating ng summer. Wow naman. Naglalaway na yung mga bata ngayong umaga. At dahil katambay namin kayo araw-araw, dapat may say din kayo. Kaya naman mga ka-Facebook at mga ka-Twitter, eto po ang inyong pagkakataon. At dahil malapit na naman ang graduation season, eto ang aming question of the day. Anong best gift suggestion nyo para sa graduating students? Mag-post na ng inyong comments sa aming Facebook page. I-search lang ang unang Hirit GMA at i-add nyo kami bilang new friend. Sa Twitter naman, mag-like kayo, mag-DM o direct message kayo o mag-reply sa aming account sa unang Hirit. Kaya post na, tweet na, at mamaya, babasahin namin ang ilang messages on air. So, college lang yan, ha? College na. Graduate ng college, ha? Sa mayroon pang elementary. Grade school. Graduate yung elemental tsaka high school. May kinder prep pa na gumagraduate. So, ito college, anong best gift sa mga college graduates? Trabaho. Pera, pang-start, mga pamasahe, ganyan. Siguro maganda pabaon. na maganda. Bigyan natin silang pabaon. Pasalubong. Ay, hindi. Pag nagmamarcha, bigyan yung pasalubong. Okay, makikinig ngayon naman. Narito na mga balitang dapat yung malaman ngayong umaga. Narito na ang ating top hirit. Magandang babaon. Tuition para sa kolehiyo tataas sa susunod na school year. Chad, wala rin magagawa para pigilan nito. At narito pa, produksyon o produktong petrolyo, yung presyo nila sumisipa na sa pandaigdigang merkado dahil sa kaguluhan sa ilang bansa sa Middle East. Sunod-sunod yan. Samantala, good news naman, presyo ng LPG, iro-rollback muli bukas. Sariling Mundo LPG. At ang operasyon ng LRT mula Roosevelt hanggang Balintawak Station, sarado pa rin. Panibagong dagok para sa mga magulang dyan na may pinag-aaral sa kolehiyo ay sa Commission on Higher Education. Asahan na raw natin ang pagtaas ng tuition sa kolehiyo para sa darating na school year. Ang panibagong round ng tuition hike papalo ng mula 8 hanggang 9%. Hindi pa naman tiyak kung ano-anong kolehiyo ang posibleng magtaas ng tuition, pero ngayon pa lang, nangangamba ng ilang estudyante sa posibleng pagtigil nila sa pag-aaral dahil sa pagtaas sa matrikula. Ayon naman sa CHED, wala na rin magagawa mga magulang at estudyante dahil pinapayagan ng batas ang tuition increase. Hindi natin maiwasan to dahil majority of our colleges and universities, private at that, are dependent on student fees. So, every year, meron tayong, close to 20% of all schools, private schools, increasing their fees.
Hindi, basta diba sa consultation, walang magagawa ang mga magulang at mga estudyantes dahil yun ang batas eh. Kailangan ipaalam. Ngayon, kung may tutol, dumaan naman sa mga consultation, wala magagawa. So ngayon yan, bago sila makapagtaas, sigurado dumaan muna sila sa consultation. Oo, may mga Kasi notice iba, yan hindi eh. sila umattend. Parang ganun ba? Pero Hindi, iba may naman. notice talaga eh. Parang iba kahit walang consultation, nagtataas din naman. Wala naman yata hanggang bababa eh. So, hindi siya dapat Ngayon, kung consultation walang ang tawag. consultation, bawal Pinapaalam yun. lang namin sa inyo. Hindi siya consultation. Kasi lagi naman nila sinasabi, kung ayaw, hindi nyo kaya yung tuition fee, Inipat. inipat talaga yung mga bata. Actually, Hindi ganun naman naman namin sinasabi ipipit naman. pumasok Siya katalo yun kasi pwede mo ba kayong konsultahin sa tuition fee increase? Yun lang. Wala na. Wala ko kayong tutol kasi kukonsultahin namin kayo. Dapat for your information. I'm just telling you, make it clear. At bukod naman sa tuition hike, eto naman, oil price hike, asahan na rin daw natin. Muli po kasing sumipa ang presyo ng gasolina at diesel sa world market dahil sa pagputok ng kaguluhan sa mga bansang Libya, Yemen at Bahrain. Ang presyo ng diesel at gasolina ngayon sa world market tumaas na ng $2 kada bariles. Kaya po anumang oras posibleng mag-anunsyo na ang mga oil company dito sa Pilipinas ng panibagong dagdag singil. Ayon pa sa Department of Energy, hanggat hindi pa naayos ang lumalawak na gulo at protesta sa mga bansa sa Middle East, magiging malikot po ang presyo ng petrolyo. Hindi rin sapat ang patuloy na paglakas ng piso kontra dolyar para makabawi tayo ng gusto sa tumataas na presyo ng langis. Gamit ang formula sa DOE website, 50 centavos ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel at gasolina. Pero paglilinaw po ng DOE, ito ay pagtaya lamang nila ng presyo at ang mga kumpanya ng langis pa rin ang magtatakda nito. Akala ko pagkatapos ang problema doon sa Egypt, bababa na, pala hindi pa. Na-inspire sila sa nagayahan. Nagayahan kasi yung paligid ng Egypt, puro diktator eh. Ayun na yun. Di ba? Yung isa, 42 years pa lang. Pag tinignan mo nga yung mga leader doon, lahat yung barkada ni Marcos. Si Marcos ang nauna eh. Nung grade school pa tayo na nag-aaral tayo ng mga leaders, sila na yun. Sila Kadapi nga, dinalo pa ni First Salamat Lady. tayo, laki ng pagitan pala. Wala na ba talaga si Marcos? Kundi Marcos. Pero ito, magsa-celebrate tayo, 25 years Yes. ng EDSA People Power 1, di ba? Ayan. Ano nangyari, te? At para naman medyo mapangiti kayo ngayong umaga, heto naman ang good news, lalo na para sa mga misis dyan. Ayan, meron tayong maaasahang rollback sa presyo ng LPG simula bukas. Ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA, 50 centimos kada kilo ang magiging bawas presyo. Kaya ang presyo ng kada 11 kilogram LPG tank maglalaro mula 650 hanggang 655 pesos. Yan ay dahil pa rin sa patuloy na pagbaba ng presyo ng liquefied petroleum gas sa world market. Kaya talagang Ayan. dapat mas marami nang gumamit ng liquefied petroleum gas sa mga sasakyan tsaka sa industry sila. Kasi Bumababa. parang ito bumababa, pero yung isa tumataas ha. That's right. Kaya Although kahit supply and gumamit sila demand, ng, sa taxi, ganun pa. Ganun pa rin ang di ba, singil. Samantala, nanatiling sarado pa rin po ang operasyon ng LRT mula Roosevelt hanggang Balitawak Station sa magkapatuloy na investigasyon sa nangyaring banggaan ng dalawang tren noong Biyernes. Kaya sa mga suki dyan ng LRT, tandaan niyo po, hanggang monumento lang muna ang biyahe ng LRT ngayon. Nakuha na ang black box sa posibleng magbigay linaw sa nangyaring aksidente. Pinagpapaliwanag din ang mga operator ng dalawang tren. Minamadali na rin ang sinasagawang investigasyon para masimulan na ang makumpuni ang mga nasirang bahagi ng dalawang tren. Perwisyo kasi ito sa may 12 hanggang 16,000 pasahero dahil sa kakulangan sa biyahe ng tren. At ang epekto nito sa kita ng LRT, katumbas ng mahigit ₱250,000 kada araw. At dahil sa nangyaring aksidente, ilang pasahero ng LRT ang nangangamba na muling mangyari ito. Pero paliwanag ng pamunuan ng LRT, malabong maulit muli ang banggaan ng mga tren sa regular na biyahe ng mga istasyon dahil magkakahiwalay naman ang mga riles nito. Tinuturing nilang isolated incident ang aksidente. So, dry run. Parang gano'n. Wala mo na ang pamasahe ha. Parang Ayusin nangyayari mo sa na dry yan. run. Kaya sabi nga ni Susie, nagte-text. Baka nag-detect. Dahil akala niya hindi niya aabutin. Kasi talaga naman nagpalit ng ng Bayang siya. inabot. Oh boy. Kaya tingnan natin kung anong... Operational na pala yun, ha? Monumento hanggang North EDSA. Yung ginawa na EDSA. Okay. So triangle buo na. At ito kung asukin nyo ng mga sasakyan papasok sa trabaho ay mga bus
Huwag na kayo magugulat sa darating na Marso kung hindi na si mamang driver ang nasa likod ng manibela ng bus, kundi si aling driver na. Ayon sa MMDA, posibleng sa susunod na buwan na sumabak sa pagmamaneho ang mga lady bus drivers na ngayon ay nagte-training na. Magkatuwang ang TESDA at MMDA sa pagbibigay ng libreng pa-seminar sa mga babaeng driver tungkol sa defensive driving, pagsunod sa batas trapiko at pagmamaneho ng malalaking bus. Pero hindi naman daw sa kailangan pa nila ito at ang iba nga overqualified pa raw at may mga driver's license na mula pa sa abroad. 21 lady bus drivers ay inaasang graduate sa TESDA mula sa 32 na nag-apply noon sa MMDA. Umaasa ang MMDA na makakatulong sa mas maayos na biyahe ang mga lady drivers na ayon umano sa ilang pag-aaral, mas mahinahon at mas maingat sa kanilang pagmamaneho sa daan. That's one solution to the problem. Pero the problem, another thing is, di ba wala pa rin tayong set na bus stops eh. Kaya kahit saan pwedeng umakyat, bumaba yung mga tao. Hindi, meron. Marami Hindi na. sinusunod. Meron ba? Hindi sinusunod. Pero yun na nga, dapat implement na maayos. Kasi hanggat di sinusunod yan, magkakaproblema. Lalo Meron pa pa nga oras eh. Yung pagbaba. Kaya yung mga, di ba, segundo. Sa mga kung anong ruta to, halimbawa ito, Monumento, ayan, Caloocan, Fairview, pero hindi nasusunod yun. Yun na nga, dapat sundin. Ang Diba, ang problema driver mo, sa ibang